Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, mga kabunyog, nagkagulo ang mga DDS at pro-Marcos sa Austria. Ha? Muntik nang magkaanuhan. Mabuti may nakapagpigil. May nag-forward sa akin na video. Ito kasing mga DDS nag-rally. Mga DDS nag-rally doon sa Austria. Sa may simbahan, nandun si Harry Roque. Nandun si Harry Roque. Ngayon, nagra-rally sila doon sa Vienna yata yun, sa Vienna, sa isang doon. Panawagan nila Marcos resign. Siyempre si Harry Roque, alam naman natin si Harry Roque, ang tawag nga kay Marcos bangag eh. Ngayon, kukunti lang naman sila, kaya lang siyempre maiingay. Siyempre may mga loyalista rin talaga ng Marcos doon. Nakita yon, tapos nakita nila Marcos resign, galit yung mga nagkumprontahan ngayon. Nagkumprontahan. Lalo pat nandun si Roque, mainit talaga yung dugo ng mga doon, ng mga anti-Duterte kasi si Roque. Si Roque, sinusuka ng mga ng mga anti-Duterte, tapos si Roque pa mismo yung maingay doon na namumuno doon sa mga nagrarally para sa pagpaparesign kay Marcos. Hindi ka inaano ni Spoke. Hindi, wag. Mahinahon. Mahinahon lang, mahinahon. Ate, tama na, ate. Ate, tama na. Tama na. Anong pinaglalaban ninyo? Anong problema? Namali ka ng pwesto. Kayong mali. Tama na. Hindi, nawad ko lang. Bakit yung natubig si Spock? Kayo kasi totoo. Spock kasi ang pogi mo eh. Magsayawan na lang kayo. Atilina. Inutusan kasi siya sa video, inutusan. Go. Atilina. Diyan lang kayo. Huwag kayong didikit. Diyan lang kayo. Flats ninyo yan. Juby, huwag di yan. Flats natin to. Ayun yung babae. Bakit ba nagalit? Bakit susugurin si Spock? Ieva! Atilina, wag pupunta doon. Ano yata yan? Sinabay doon sa March 11, yung 1 year na anniversary ng pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, nag-rally rin yung sila Roque doon sa Vienna, sa Austria. At ang panawagan nila, Marcos resign. Kumbaga, ano yan doon. Kaya lang, yun na nga, syempre, nagpang-abot sa kayong mga pro-Marcos din. May mga pro-Marcos din na, sila, syempre, galit sila na nananawagan doon ng Marcos resign. At si Roque pa ang nakita nila. Talagang mainit. Mainit yung sitwasyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, makikita mo sa video, sila, nagsasagutan. Mabuti nilang may mga umawat. Pero kung naging naging mainitan yung balita sana tayo.
Kakahiya naman sa atin. Ano? Eh, ito kasing si Rocky pagulo doon sa Austria, eh. Siguro dapat mai-consider din 'yan ng ano, mai-consider din 'yan ng, gobyerno ng Austria doon sa pina-process na political asylum ni Roque. Eh, kasi habang nandun si Roque talagang ano 'yan, ah, magsasagawa 'yan ng mga rally doon ng mga pro Duterte. Kahit kokonti lang sila, maingay 'yan, magiging maingay 'yan dun si Roque. Ito namang mga actually, maraming nagme-message sa akin na mga kababayan natin sa Austria, ang sinasabi nila, "Attorney, iirita kami dito kay Roque. Talagang ayaw namin ito dito sa Austria." Hindi, sa totoo lang, ah, yung mga kakampigs diyan at saka mga pro Marcos, yung mga anti-Duterte diyan, kumbaga sa kanila, alam nilang may mga pro Duterte rin na Pilipino sa Austria. Okay, ano na sa kanila yan, naunawaan nila yan. Kumbaga, natuto na silang tanggapin yan na may mga diehard din na Duterte supporter sa Austria. Mayroon ding mga kakampings, mayroon ding pro Marcos. Kumbaga, pag eleksyon, nagkakampanyahan na lang yan. Kaya lang, ang hindi talaga nila matanggap na si Roque ay nandun. At nangunguna dun sa mga Duterte supporters ang ingay-ingay na, kung ano, kumbaga uminit ang sitwasyon, eh. Dati nang mayroong mainit ang sitwasyon sa pagitan ng mga pro Duterte at anti-Duterte, pero hindi naman umaabot sa mga anuhan, kumprontasyonan, sagutan, hindi naman umaabot sa gano'n. Pero ngayon kasi mainit yung dugo ng mga anti-Duterte kasi nakikita nila si Roque at ang ingay-ingay pa ni Roque, binabastos siyempre si Marcos, si Leni, o yung mga kalaban ng Duterte. Kaya parang iniisip nitong mga kababayan natin sa Austria, ayaw namin na nandito si Roque sa Austria. Okay na nga sa kanila na may mga DDS na mga kababayan natin kasi may mga Duterte supporters talaga din sa Austria. Okay na yan sa kanila. Pero yung si Roque ang nakikita nila, nasusuka sila diyan. Kaya itong mga kababayan natin nagme-message sa akin, nagpo-forward ng mga videos, "Attorney, ano ba 'to? Si Roque, oh, tingnan mo." Eh, si Harry Roque naman, wala naman siyang pakialam diyan. Wala siyang pakialam kahit na, ah, kumbaga masakta na yung mga pro Marcos at pro Leni, basta siya, ano man ang ano, bali-baliktarin man siya, pro Duterte siya. Gagawin niya ang lahat kahit may magalit sa kanya na mga hindi siya marunong din magrespeto, mas gusto niya nga makipagkumprontahan pa. Hmm. Kaya ito si Roque nagpapainit ng sitwasyon diyan sa Austria. Kaya yung mga kababayan natin, yung mga pro Leni diyan, yung mga, pro Marcos, yung mga anti-Duterte, ano sila, tanggap na nila 'yan na gano'n talaga sa Austria, iba-iba sila. Pero ang hindi nila matanggap na si Roque ay nandun at maingay pa, mas garapal pa sa pagka-pro Duterte kaysa dun sa mga dati. At ito namang mga dating mga pro Duterte dun sa Austria, nakakuha sila ng leader, nakakuha sila ng ano, personahe na pro Duterte sa pamamagitan ni Roque. Ah, baka sa susunod nito magkaroon na ito ng mainitang mga konfrontasyon, eh. Kasi yung nakita natin sa video, hindi naman nag-anuhan lang, bitaw lang ng mga salita pero napigil naman, napaghiwalay naman sila. Pero hindi yan malayo, nasusunod, iinit yan. Lalo pa itong si Roque, talagang susot yan. Talagang manggagatong yan si Roque. Na ano, kapag may mga pro Marcos diyan, si Roque mismo ang magli-lead sa kanila, sa mga pro Duterte diyan. Kaya umiinit ang sitwasyon sa Austria ng Filipino community, pro Duterte, anti-Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.